matutunan. Pag-ibig mo'y maging aking daan. Turuan mo ako, akayin mo ako, dahil sa'yo ako'y Si Golden Boy sa Rabas kun Rabas! Nagdirigo sa buong Pilipinas. Ito ang Radio Corporation of the Philippines sa Legazpi. Kayo nakikinig sa DWRL 1080 kHz. Ang himpilang kapartner mo sa pag-asenso. DWRL, ang Radyo Asenso. Kami po miyembro ng KBP, kabisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Eksaktong alas 8 makalipas ang eksaktong alas 8 ang oras kung na pagkagatod sa Indo ang City Government of Legazpi. Hello, it's a brand new day. Everything's gonna be alright. Oh, hooray for today. Mornings get even better with two-piece hotcakes and McCafe Premium Roast Coffee. This and other great breakfast McSaver meals start at only 50 pesos. Hooray for today! Yeah. Come on, y'all. Now check this out. Sa parangal siya ay mayaman, ekonomistang may dalang kabutihan si Joey. Hangad ay kaunlaran, scholarship calamity. Yo, walang problema dyan, zero casualty kapag may disaster preparedness plan inilaan at naging number 1. Yeah, maaasahan mo palagi yan si Joey. Sa public service ay numero 1, may mararating pangarap ng mga albayan. Sa climate change nagkaroon ng kaalaman, kalikasan inalagaan sa puutos ginampanan. At bago makalimutan sa Facebook rutinan, Albay Rising at Gov, Joey like namin yan. Yan si Joey, Joey, Joey. We need Joey, yeah. He'll make a boy proud. Talagang masipag, wala nang iba. Sarong dekadang naging matagas ang paninindugan sa pagbunyag ka mga katiwalian sa satong sosyudad. Sarong dekadang naging sandalang kang kasaradayan. Totoong kasurog ka mga naaapi. Daing sinasanto, rabasan ang dapat rabasan para sa ikararahaykan sa tuyang banwaan. Rabas kung Rabas, ang programang minabunyag ka mga katiwalian na nangyayari sa satuyang kapalibutan. Daing kinikilingan, daing pinoprotektara. Rabas kung Rabas, Rabas kung Rabas. Patas sa pagtaoki opinyon, balanse sa pagdiskutir ka mga issues kanala. Rabas kung Rabas, digdi sa 1080 Radyo Asenso, DWRL Legazpi. Uya ang sa indong makakaiba. Golden Boy, Adrian Luterte. Rabas kung Rabas. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Aliw na ang lalaking pinangaking malupit. Alagad may kayo mami Golden Boy Adrian Luterte. daing takot na babatikos kan may gibong kabalbalan. Kaya ka Danilo, trabahon mo ang trabaho mo. Di ka mga nagbabarantas ako na gusto akong tigbakon. Matapos ng programa ko, o abangin ako ninungon yan. Tama ba na ako? May prinsipyo, may paninindugan, daing kinikilingan. Di mo ako pagturuan kung anong dapat kong gibuhon. Kung gusto mo, ikanto mo, Cornigde. Luko-luko! Rabas kun Rabas kun Rabas! Ika, Atorne, baka nabugado ka, garon ay kang inadalan, salot ka, pasakit ka sa mga estudyante, kaya maray sa... Kan mga makontrobersyal na issue ka na daw. Pag good ka, okay ka. Pag bad ka, lagot ka. Kaya ikaw, kung may supog ka, lumayas ka na dyan. Public office is a public class. Dismiss na, may desisyon na dismissal ka na. Ngunyan, may kaso ka ning qualified trip. Panganga ba sa gobyerno? Tiniwalaan ka kang gobyerno. Sinamantala mo. Kaya na ka pwede magkaputing poder. Dahiyan maray na hemplo sa mga tawong pinagkakaputan mo. Lumayas ka! Rabas kun Rabas kun Rabas! Uya ang sa indong amigo.
Maray na pagkaaga, Bicolandia. Maray na pagkaaga sa gabos po ng mga nakantabay, aldaw kitang unyan na Biyernes 28 sa bulan na Pebrero. Sa Sitintang Barangay, Syudad kan Legazpi, sa bilog na probinsya ng Albay, sa gabos na pinagabot kan sa muyang broadcast, siring kan Kamar ni Sir Tanduanis, Masbati, Sorsogon. Magandang pagka-morning. Bation ka lang dyan sa mga sukita, mga nakantabay sa opisina di gobyerno, sa mga profesor, i-maestra, i-maestro, kasabay tabi dyan ang mga estudyante. Dyan sa public market, Banwaan, Daraga, Syudad kan Legazpi, sa mga sukitang tricycle driver, sa mga jeepney drivers, bus ni drivers, sa mga field cab operators, sa mga parapadyag. Magandang pagka-morning sa gudalas 9 kita ng paggaga. Pagkurer istorya kan mga pangyari dyan sa luwas, sa lado nasyonal, sa lado lokal. Duman sa gusto magpaabot kan sa mga reaksyon, komentaryo, social recommendation, mga reklamo, sumbong, pwede ka mo mag-text sa kuyang cellphone number sa 0919296888. Sa pagpapabot kan sa mga serbisyo publiko, Mga asawa at nobya, hindi pa rin naman kami. 4820517. Ako po ang sendong lingkod, amigo sa radyo, Golden Boy. Mga tugang dakol kita na pwedeng pag-restoryahan, kaya fight na! Rabas. Сегодня в нашем клубе будут танцы до утра. Сегодня все здесь Buenos dias! сюда. Я накрасила, Assalamualaikum. подвела глаза. Я красива, как никогда. Я приду пораньше, стану в угол. Kumusta po? It's a fly day. Лампочки на потолке. Я смотрю на сцену, я должна наблюдать. Я хочу Sarong katurog na sana. гитаре играть. Malawg na ang bulan na Marso. Чик, три аккорда. Madali na sulaban ni Pacquiao buda ni ni si Bradley. Ngunya na Abril. Я выиграла на гитаре. Mailing tanambog ni Bradley. Чик, три аккорда. Ведь три аккорда. Kan so nga nakaagi bagang kontrobersyal na laban ninda. Binarian kigusok si Bradley kan pagpa after kan na laban. Pag press ko ninda naka-wheelchair si Bradley. Reneview baga mga tugang kan na mga boxers analyst. So laban ninda ni Manny Pacquiao and Bradley. Sa pag-review kan video mga tugang, na-discover na lamang si Pacquiao sa puntos. Kaya baga sabi, dapat gana duman si Pacquiao. Большая семья где-то ходит папа до утра. Kaya nagre-rematch sindangon yan para mapatunayan talaga mga tugang ang До утра pigo-urag-urag ni Bradley. O madali na. огоньки мигают. Sa rumbulan may kabanga na sa narimati na. Хочу научиться на гитаре играть. Мне бы разучить Graduation, masunod na mga okasyon. аккорда. Не так уж мало. Я бы была, Okay, good morning sa mga sukita. я бы играла на гитаре. Мне бы Ano ang mga maray na pagore istorya total Biyernes ngunyan? аккорда. Не так To karon tako na ang istorya sa lado nasyonal. я бы играла. Okay, mga tugang, pag luiluwayan ta daw kidiit an issue kay update duman mga tugang sa kaso ni Bong Navarro. Masabi ka, dahil ka nagad nga natutunawan kan kaso ni Bong ano? Paano mga tugang? Nakulang bagay ini na pagore-restorya, at least
Ang social media baga paano mga tugang is dakulaon ang impluwensya maging sa telebisyon. Nga ta nakakataram kita kaan. Example na nga ni dyan ang show ni Vice Ganda. May showtime, igwa pa ki magandang gabi Vice. Grabe ang impluwensya kay ni mga tugang sa public. O trongko, sabi ko na nga ni na mga day naglaladlad na sa saindang katauhan mga bading na nagtatago sa saindang mga matipuno at matsyong katawan. Ngunyan tabi, nagladlad na. Base sa survey sa pag-aadal mga tugang, sa Metro Manila, gabos na mga gymnastic, itong mga gym na naga-exercise ka baga, na nagpapamacho para magkaigwaning muscle, iba-ibang purpose, nagpapamacho or nagpapa-slim, kaya gusto magkaigwaning abs. Sa 10 daang nagji-gym na mga kalalakihan, mga tugang, base ini sa research, 10 na nagji-gym sa mga kalalakihan, ang siyam dyan tabi, bakla. Saro lang ang lalaki. Ngunya, nagralantad na. Luminantad na mga tugang dahil sa impluwensya kan mga palabas ni Vice Ganda. Kaya baga sabi ko, ang social media, dakulaon na impluwensya yan duman sa mga tao na impart. Nga kan mga panahon, mga tugang. Di ito yun man sa nanbakla. Pasensya na kung napag-irestoryan tabi niya, day kita discriminate sa katawan kan mga third sex. Kundi, nagkataon lang na napag-uusapan ito. Kan panahon, maski sa mga barangay ni Dupunan, kan panahon mga tugang, sa mga barangay nindo, bilang sa muro, siguro mga duwa lang, ang bakla na mailing nindo. Pero ngunya, naglipa na sa barangay, bako lang sa mga buro barangay, sa syudad, sa munisipyo. Dumi na kulon subakla. Sabi nga ni sa mga kasabihan, sabi sa first district, so mga pigapon na, wati-wati sa na ha. Sabi sa wati-wati lang na, man ngayon nag-aaki ngayon bakla, nagdadakol. Now, ngunyan baga mga tugang, mailing nindu lantara na, paingurago na dyan. Pagkabanggi magdyan ka mo sa mga sintro, lalo sa mga part, mailing nindu dyan, grupo ning mga kabaklaan. Igwa nga ni akong barkada, gwapuhunon. Sabi ko, amigo, sayang kan kagwapuhan mo. Pagkagwapo maputi, alang kawandungo, chinito. Pero mga tugang bading. Ka nakaaging alda, o re-restorya kami na Pading Arnold, dyan sa market side. Napag-urulay-ulayan, dyan da sa Balagir ka ito. Pigatakutan an lugar kan Balagir kan mga panahon. Tagrabe mga urag-uragon dyan. Alimawa, lumawag ka sa nada dyan sa iryang an, may inatod ka sa ng pigorelisyonan mo. An pagluwas mo da dyan sa Balagir, may gaot ng pana sa likod mo. Ang iba, biburugbog da dyan, kang mga panahon. Pero ngunyan, abay, napaka sifting lugar na kan Balagir, taan kadaklan na mailing mong nagtatambay dyan, kadaklan mga tugang, mga bading. Nagdadakulan bading. Iyo ini mga tugang ang pigapod na influence. Yung pigapod na environmental inheritance. Duwa yan na klase. Yung sinasabi sa ng tao is a biological inheritance and environmental inheritance. Ang biological inheritance, mga tugang, iyo ini sunamana mo sa genes kan sa imong mga magurang. Kung so, ama mo, bako man silais, bako man bading, maapot ka ngata. Tay ka, may pagkapusong mamon. Malamang,
nasujins kan ama mo, so sa mga kinanunuan pa, talaga nang may dugong silais. Dahil lang na mana kan ama mo, pero sudugo na nanalaytay duman, sudugo kan pagiging silais, ika ang nakasalo. That is biological inheritance. Now, poon sa history, kan sa imong mga ninunuan, dahil talaga ning historya ng mga kabadingan, o silais, iyo yan ang pigapod na tapos, nagkaaki kangon yan, ning bading, dahil man niya kan panahon si lolo, so mga ninunomi, dahil lamang kilay sa bading. Mga tugang, iyo na yan, nagangalas ka kung nga so aki mo, bading, that we called environmental inheritance. Bako man yan bading, pero kung pirmi niya na iiling sa social media, tapos may mga kurukaibanan pa siyang bading, mga tugang, iyo yan, na-inherit iyan through environment. Kaya mangalas ka mo mga tugang na one time sa indong pamilya, ura man ki records na may bading, nagbutwa na sana sa akin nindo, pag edad ki mga 9 anyos, nagli-lipstick na. Siya'y na-adaptar, environmental inheritance sa mga barkada o karibanan, lalo na kung ang mga barkada, mga bading, siring man sa social media. Ining palabas ni Vice Ganda, inong sa Showtime, na, that's, ano yan, yung Mr. Pugay, nakulao ng influence kaya. Kung ikukonekta naman dyan, ano yung sinasabing environmental inheritance? Sabi ko na nga nakaka-adapt ka. Na-adaptar mo. Lalo na kung anong kurukaibanan mo mga tugang isbading. So, papasok dyan through the environmental inheritance, papasok dyan kasi espiritu na yan Espiritu yan Yung pagiging kabadingan. May espiritong bading ka dyan. Yun ang sinasabing transferring spirit. Na dati bako kamankaan, wala kaman kaiyan, because tayo pirmi kurukaiba mo, iyo pirmi na iling mo sa internet, sa social media, that we called mga tugang is transferring spirit. Nabalyuan ka ki espiritu kan pagiging bading. Kaya maangalas ka mo minsan mga tugang, dakulonon ngunyan ang bading. Pati nga ni sa kongreso mga tugang, nagkaigwanan ng representative na ladlad. Dahil nagdadakol na po ang bading sa Pilipinas. Kaya, dahil kita maggalas kung magabot ang panahon, mga tugang, na ang Pilipinas, illegalize na ang pagiging pagkasal sa same-sex. Lalaki sa lalaki o babae sa babae, kasi mga tugang, nagdadakol na ang grupo institusyon kan mga kabadingan. Sa media nga may mga midbid akong media, mga may sugon pero bading. Nakul akong midbid dyan. May mga pulis ako, nabistado, may mga ranggupa, pero mga tugang, silais, bading. So, dahi tamandig di po, ang purpose ta, dahi kita ning layunin na rauton ang kredibilidad kan mga kabadingan. Dahi ta po piga discriminate ang grupong ini. Kundi na pag-urulayan tayo because it is social issues. Parte kan current issues. Ngata, obserba rin nindo. Burobangge. Magturo tambay ka mo kung sa'yo na mga pasyaran, mga tugang na dakol kay mga tao, mailing nindo. Maniwala ka mo sa, sa kuya. Kung ni sarong bading, wala ka mong mailing, magpasantigwar ka mo sa bagtang. Imposible na sa pagkabanggi, lumakaw-lakaw ka mo kung sa'yo na matawang lugar. Bilangon nindo kung piraan mga bading na niya o nagaralakaw-lakaw dyan. Kung dahi ka mong mailing, imposible yan. Kay puwan nindo magpasantigwar sa bagtang. Dahi po nawawara. Kaya ini na pag-urulayan. So, ibig sabihin, influence. Nakaka-influensya. Bako ka man bading, pero nga may ano nga ni kan, kaya ito kuya, bako man niya ako. Di kuya, aram bigla ko na siya nangyaring namatian. That is environmental inheritance. Inyong transferring spirit ng pagiging bading, pwedeng na-transfer sa imo. Dahil yun, kuro kaiba mo, yung pirme na iling mo sa social media, kailang mga tugang so,
So, showed sa Showtime na so mga grabe ka mga kagwapo na mga lalaki pero bading. Iyo yan, nagralantaran sila. Nagruluwasan mga tugang. Dahil po mga tugang sa show. Sa pelikulang yan. Sa ano na yan. Dakulaw ng impluensya kan palabas ni Vice Ganda. Influence. Now, ini garo papyaw lang ini mga tugang o garo kwenta ano sa na ini background intro digdi sa magiging topic tango niya na aga. Ilinatag ko lang yung maski baga itong nagiging chismis ngunyan itong alalay ni Cedric Lee na so bodybuilders na masarigon ang lawas. Nachichismis na bading ito. Yung sinasabi ni Bong Navarro mga tugang kay Boy Abunda kan interview na binaboy niya ako. Binaboy nila ako at yung pagkatao ko at pagkalalaki ko binaboy nila. Uni na nagalos na chismis. Na itong bodybuilders na ito allegedly na nagluluwas na mga chismis bading. Kaya sinabi mga tugang ni Bong Navarrong binabo yung pagkalalaki, biniji da mga tugang kay itong bodybuilder si Bong Navarro. Yugon mo yan. And may mga chismis pang istorya na bako lang iyan. So mga inot pa. Na inidang kibong Navarro, garo nangyari man ini kay John Lloyd Cruz. Kundi sa chismis ining, kanaara mo ba ya, kan sarong aldaw, duwang aldaw kita nagpa-Manila, pag balik ta digdi, grabe kita nagkuhan chismis duman. Tan kauron-uron ta, mga tugang, kauron-uron ko sa abogado ko, tapos sa iba pa, siyempre yan baga Manila, and mga abogado dyan ni Bong Navarro, kabarkada kan abogado ko. Uron-uron sinda. Ini, off the record, pero inan chismis na nagluluwas. Na before pala, bago kay Bong Navarro, John Lloyd palan mga tugang, garo naging biktima man. Kaya ning grupo ni Cedric Lee, na iyo man itong bodybuilders. Garo brinaso man si John Lloyd. Ginibuan man, tapos nganing day magluwas sa video, na nag-aarog kay ito si John Lloyd, piga-aarog kay ito. Ini allegedly mga tugang, 10 milyon so inagad kay John Lloyd. Aligasyon iyan. Kaya ning grupo na si Cedric Lee, bako lang pala si Bong Navarro ang ginibuhan. Now, digdi na kita sa tuyang pinaka main topic mga tuga. Nga tatakaypuan kong i-discuss ang kaso kay Bong Navarro para ma-preempt. So iba dyan, na baad nagbabalo man, ay pwede pala niya magbalo bagi. Ngayang magkakwartaman o sumikat o etc. Depende sa interpretasyon sa pagkailing mo kan istorya. Dakulaw na impluensya yan. Ang nangyayari ngunyan mga tugang, dakulang impluensya yan na posibilidad na maadaptar kan iba. Pwedeng arugon. Arog kay ni kay ining nagsampang kasong panibagong kasong rape kay Bong Navarro na si Roxanne. Posible na may umarog kay ni. Posible yan. Na maski dahi ka man kay ginibo, balo bagiang ka. Dahil pwede palan nga eh. Now, ang ididiskutir tadig di mga tugang, so consequence. Kasi social media yan eh, nailing ninda, posible na maadaptar man ang kang iba, maski dahi ka man kay ginibo, balo bagiang ka. Kasi wala silang alam, pwede ka palang magkaso, pwede mo pala balo bagian. Basta magaling ka lang magdrama, matibay ka lang mag-ibi-ibi, so magpairak-irak sa tao, matibay ka artistahin yung dating mo, drama-drama ka, ibi-ibi ka, para siraan mo lang yung tao, alam mo, may galit ka sa isang tao, o may gusto ka sa isang tao na mangyari, at hindi ka pinagbigyan, ayun, babalo bagyan. Mayroong mga ganyan na situation na nangyari. Now,
Ini mga tugang social media, dakulaon ng impluensya kay ni. Na posibleng mautro, bako lang sa mga celebrityng tao, maging sa satuya digdi sa mga ordinaryong tao, na pwede man iyan mangyari. Ngunyan, ano ang magiging consequence? Sabi ko na gani, kan mga nakaagi, ang pagsampa kay demanda madalion. Di ka man pwede sa yumahan dyan sa korte na ika may bit-bit kang affidavit na ika madimanda ka. Di ka pwedeng sa yumahan dyan sa korte. Kasi pag sinayumahan ka, pwede mong kasuhan sa korte. Na di ka in-entertain. Duman sa imong complaint. Maski baga sa mga barangay, alimbawa nagpa-blatter ka sa barangay, dahil ka inasikaso sa barangay, dahil inakseptar so blatter mo, pwede mong biltadahan so opisyal na dahil nagblatter kan pagpa-blatter mo. Kasi nasa gobyerno yan. Kaya nga sabi, public service. Kaipuhan, i-accommodate lahat ng mga serbisyo publiko. Now, maski anong kaso, piga-resibe iyan. Pero, i-determine man iyan kung may probable cause na pigapod. Kaya mga narumduman nyo, sabi ka na abogado ni Bong Navarro, naniniwala sila na hindi na makakarating sa korte. Hindi na may sasampa ang demandang pangduwang rape case laban kay Bong Navarro sapagkat alam nila na nagsisinungaling, fabricated ang istorya ni Roxanne. What do you mean mga tugang na day na may sampa? Tapos ito baga na-file na. Duwang klase iyan. Igwang bigapod na prosecutor office, igwang ining mga nasa court. Iba ini, mga tugang, separado yan. Pag ma-file ka ng kaso, ipa-file mo yan sa prosecutor office. Sindan masara kan mga demanda. I-determine ninda kung ang kaso mo talagang may katibayan, may ebidensya, kung talagang may arani sa katotohanan, mapaluwas ki resolution ang prosecutor office ning resolusyon na ang demanda mo igwa ning probable cause. Gustong sabihon, naniniwala sinang totoo ang pigtatara mo, may mga testigos ka, may ebidensya ka. Pagpaluwas kang resolusyon, mga tugang, ipa-file iyan kan piskalya duman sa korte. Yun na iyan ang pigastaram kan abogado mga tugang ni Bong Navarro na sila'y naniniwala na hindi na iyan maipa-file sa korte. Dahil doon pa lang sa prosecutor office mga tugang, i-dismiss na nila iyan. I-dismiss na ninda yan. Kung, lalo ngunyan baga kung nailing nindo baga sa mga aligasyon ni Roxanne, na sinasabi ni Roxanne, rinape siya ni Bong Navarro, mga poco mas o menos alas 10 hanggang alas 11 ning banggi. Yung panahon na ito, itong bangging ito, itong pitsang ito, itong oras nito, si Bong Navarro, mga tugang, ay nasa concert ni Vice Ganda. So, paano mangyaring rinape ka? Kaya kasuhapon mailing nindo sa showtime, dahil man si Vice Ganda, utos siya sa piskal, mga tugang under oath na nagtistigos kay Bong Navarro, mga tugang na during the time na aligasyon na rinape si Roxanne, si Bong Navarro kaibanan po ni Vice Ganda. Dakulaon mga tugang natabang. So, witness mga tugang pag-witness mga tugang ni Vice Ganda. Ito ang maputol, mapunas, mga tugang kan mga pinag-aligar, kan mga pinag-aligar kan kampo ni Roxanne. So testigos, ang problema ta si Roxanne, dahil man kitestigo. Dahil man mga tugang ki mga ebidensya. Basta sila nagsampa ng kaso. Now, pag ini na-dismiss o digin ang pag-irestoryahan ta, ang problema, lalong makusog ang depensa ni Bong Navarro. So mga ebidensya, so interview duman sa hotel, na sinasabi baga mga tugang ni Roxanne na during the time, duman sinda naka-check-in sa hotel. Ang sabi naman ng hotel manager, wala kaming
Sa oras na yan, sa logbook, tingnan nyo, ito ganyan. Walang ganyan na naka-check-in sa hotel namin. Yung grupo ng mga sa bikini, ano yata yun? Yung pageant. Pero sa statement ni Roxanne, nandun daw sila naka-check-in. So anong katibayan ni Roxanne na nandun sila naka-check-in? Wala silang may pipresent sa court. Nagutik na naman. Sa oras, nagutik. So aldaw, utik. Now, mga tugang, pag-irestoryahan ta kung ano ang magiging consequence. Ang sabi ko nga ni, madali ang pag-file ng kaso, ang pagpapatunay sa isinampa mong kaso ay dipisil. Paano mo i-prove ang isinampa mong kaso? Tagtawad, pag-urulayan tayo mga tugang. Hello, it's a brand new day. Oh, hooray. Started right, everything's gonna be alright. Oh, hooray for today. Mornings get even better with two-piece hotcakes and McCafe Premium Roast Coffee. This and other great breakfast McSaver meals start at only 50 pesos. Hooray for today! Yeah. Come on, y'all. Now check this out. Sa parangal siya ay mayaman, ekonomistang may dalang kabutihan si Joey. Hangad ay kaunlaran, scholarship calamity. Yo, walang problema dyan, zero casualty kapag may disaster preparedness plan. Inilaan at naging number 1, yeah. Maaasahan mo palagi yan si Joey. Sa public service ay numero 1, may mararating pangarap ng mga albayan. Sa climate change nagkaroon ng kaalaman, kalikasan inalagaan sa puutos ginampanan. At bago makalimutan sa Facebook rutinan, Albay Rising at Gov, Joey like namin yan. Si Joey, 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 we need Joey, yeah. He'll make a boy proud. Talagang masipag, wala nang iba. Sa buong Pilipinas, ito ang Radio Corporation of the Philippines. Sa Legazpi, kayo nakikinig sa DWRL 1080 kHz. Ang himpilang kapartner mo sa pag-ascenso, DWRL, ang Radyo Ascenso. 31 makalipas ang alas 8. Papansin mo ba? Ang oras na nato sa Indogang Provincial Government of City Government of Legazpi. Nasa sulok lang ng iyong mga mata. Mahuli mo kaya. Okay, mga tugang, padagos ta sa istorya. Ang pagdemanda madali. Taday ka man sa iyo man dyan sa korte na ika mademanda ka, accept ron yan. Now, ang pagpuprove ang dipisil. Paano mo mapatunayan ang sa imong demanda? Ang sa imong aligasyon? Kasi sa korte, masilan sa korte. Masilan yan. Kaya nga ni, pinagasabi baga pag nagtawan judge ki desisyon, beyond reasonable doubt. So, dahi ka nagdududa, ni sarong duda, dahi ning kaduda-duda, o dahi nagdududa, mga tugang, dahi ning doubt ang judge, na mataw ning desisyon, na ika magiging guilty kung may duda siya ning kadikit. Dapat beyond reasonable doubt. Kita nga ni, bako man mga judge, grabe ng pagduda ta sa sinampang kaso mga tugang ni Roxanne. Ang pagkaso madali, ang pagluluwa sa kaso ang dipisil. Iyan mga tugang, na-experience ko yan sa profession ko pong ini. Grabe na akong sinapar na kaso. Almost 17 kaso na. Libel ang nasapar ko po dyan. So, irak ning Diyos, natada ngon yan, 5 na sana. Now, ang pagpuprove ang dipisil, uni na, ang medyo duman sa nagadangog or tanganing ma-break ta itong influence kan social media na pwede pala niya magdemandaman maski arog kay ni balubagyan taman niya siya no basta matibay ka magdrama magibi-ibi mademanda kita no hindi yan ganun kadali kaya ini mga tugang pag na-dismiss ini na sinampang kaso ni Roxanne bubuil tadahan kay ni si Roxanne inot pwede siyang kasuhan slander o kaya libel
Kasi paninirang puri, siniraan niya si Bong Navarro. Gumawa-gawa siya ng kwento, siniraan niya si Bong Navarro. Libel, pasok yan. Now, pwedeng maglaog dyan ang perjury. Perjury kasi nagpabricate ka kay istorya na uminutik. Nya bata bagayan mga tugang, under oath yan, pinasumpa yan sa imo. Halimbawa, nag-submit ka na pinibit mo. Ipapataas sa imo kan judge o kan piskal ang kanang kamay. Itaas ang kanang kamay. Ikaw ba ay magsasabi ng katotohanan at pawang katotohanan lamang? Opo. Asibag ka, opo. Ang lahat bang itong mga nakasulat dito na isinubmit mo ay naintindihan mo? Opo. Ito ba ay lahat katotohanan? Opo. Hindi ka nagsisinungaling? Hindi po. At kung sakali man na ikaw ay nagsisinungaling, alam mo ba yung magiging consequence nito? Asibag ka man, kung ara mo, opo, kung day, ipapaliwanag sa'yo, maaari kang makasuhan ng perjury dahil ikaw ay nagsisinungaling. Kung ito ay nagsisinungaling ka dito sa isinubmit mo, hindi po ako nagsisinungaling, tutupo lang yan. Okay, maupo ka na. Magsisimula ang investigasyon. Itatanong sa'yo lahat yan. Gabos na sinurat mo, yapot sa'yo mo, papatro talibungon ka pa dyan kang piskal. Kung talagang dahil ka madakop sa pagtara mo. Now, sinunumpaan mo yan under oath, dipisil, ang under oath, iba yan mas makapangyarihan ito, mas grabe ang gabat kan under oath, sinumpaan mo. Kaya kung minsan, baga mga tugang, may mga kasuratan, na matistigos nga ako, masurat sa imo, pirmado pa yan, bako masyado magabat yan, maski pirmado yan, pwedeng inigar yan ka nagpirma, may mga kasuratan baga kamo, pwedeng inigaran, dahil man nga ako kaan. Pero pag iyan under oath, dahil siya ng God, makakadulag dyan. Kaya kung ano na mga documents baga, na mga pigapirmahan, mga true testigo, dapat i-under oath yan sa atubangan kan piskalya. Darahon nindo sa piskal, ipa-under oath nindo, dahil man kamo sa yumahan kaan. Iyan mga tugang. Now, pag napatunayan na nag-uti ka duman sa sinumpaan mong salaysay, kakasuhan ka kang prosecutor office ning perjury. Nag-utik. Nag-uti ka. Nagpabricate ka kay istorya. Ngani na rauton mo ang kredibilidad o pagkatawo kan pinag-akusaran mo. Iyon na iyan mga tugang. Iyon na iyan mga tugang. So, sa mga legalidad, sa mga perming na tataramon sa lingwaheng sabi nga ni na pulsus unos, pulsus omnibus. Ano gustong sabihin? Sa poon pa sana, sala na, gabus iyan sala. Masala ka sa naning saro dyan, nag-uti ka lang kisaro sa demanda mo, ang gabos na yan, utik na. Pulsus onos, pulsus omnibus. Napigapod mga tugang. I-dismiss iyan. Now, dapat i-prove iyan ni Roxanne na siya, itong oras nito, yaon talaga si Bong kaibanan niya. Si testigos niya. Dapat i-prove ni Roxanne na sa hotel na pigtataram niya, itong panahon na ito, yaon sinda naka-check-in. Si Sayan matistigos saya kayan na nagtitistigos ang hotel management na dai kinaka-check-in na grupong arog sa inda. Now, pag iniday mo na patunayan, kakasuhan ka ng perjury, pag-uutik, Kayan makairak digdi mga tugang, ining si Roxanne. Kung totoo man na ginamit ini nila si Drickley, kung totoo man na binayadan ini ni si Drickley, tayo bagan mga istorya na galuwas, an makairak digdi si Roxanne. Yun ay ang pinagataramta, mga tugang na daipig paliwanag kan abogado ni Roxanne. Kaya bako man sa pag-ano sa abogado ni Roxanne, pero sa pagiling ko, pinahamak lang digdi si Roxanne. Kasi abogado ka, ara mo kung malawag ang kaso dahi. Dahi ka man ka-ebidensya. Dahi ka kitestigo, basta ka masampa ng demanda. Nampigir istoryan, mga tugang sa kotis, ebidensya. Ngayon ang medigo legal mo,
Ngayon ang mga katibayan na ikarinip na may mga backgrounds ka o etc. Medical certificate mo. Ray kang bibit-bito na ebidensya sa korte. Now, dapat sa abogado, pinaliwanag na ini kay Roxanne. O Roxanne, alam mo ba magiging consequence nito? Mahina yung kaso natin kasi wala tayong katibayan, wala tayong ebidensya. Sa rules of evidence, mga tugang na pigapod, gabos na mga ebidensya, it must be authenticated. Pag nagbitbit ka kay ebidensya sa korte na bako authenticated yan, bako certified true copy yan, didismiss yan. Sayang ng pagod mo dyan. Sabi nga ng abogado ko, magtinda ka na lang ng taho. Baka kumita ka pa kaysa dyan, magsasayang ka lang ng oras dyan. Sa rules of evidence, na evidence, only evidence, mga tugang kaipuhan, authenticated yan. Without the authentication, mga tugang, dahil ka na magsampa kinimanda, useless po yan. Diba? Yan pinag-uusapan dyan So, ebidensya. Anong testigos? Anong ebidensya? Now, ini, pinag-discuss na mga tugang ta, baka igwaman ki magbalo sa mga organisasyon, sa mga ordinaryong tao na pwede palang magbalo bagi kasi antindi si digdi yung influence ng social media. Nailing, natatangadan, pwede palang ngaya magkaso, magbalo bagi. Balo bagian kumandong yan siya, Arog-arog kayo ni. Actually nga, nagkaigo nga kaming relasyon kang 2005. Lino ko ngaya ako, sabi da ngaya, ano da ngaya siya? Uning daing girlfriend, naaraman ko ngayon pala, may girlfriend na. Para tugaan nga ako na dahil siya ng girlfriend. Kaya nga, pinatilad ko man nga supili. Tamuyang yang tilad doon, di pinatilad ko man nga supili. Nabalitaan ko nga, may girlfriend na pala nga. Bubiltadaan ko man nga ni, pwede nga ni pala nga, si Roxanne 4 years. O ako nga 2005, dit, sakub pa nga yata 20 years. Madimandaman nga ako. Pwede yan mangyari. Dahil so influensya kan social media. Now, pinag-discuss tayo ni, tangani na mga tugang, so may mga plano na mga arugaan, pumundo na kamo. Punduhan iyan ta, di ki mangyari dyan. Kaya ining kaso mga tugang ni Roxanne, kay Bong Navarro, di ki mangyari dyan. An makahira kay ni an builtada ni Bong Navarro, yung mga damages, lalo na po sa perjury, pasok siya sa perjury. Pasok siya sa perjury. Yung libel, pasok siya dyan sa libel. Mapipreso siya. Yung mabayad pa siya ng mga danyos. Ang kawawa dito si Roxanne. Ngayon, pagdating ng araw, iiwanan niya ng abogado kasi hindi alam ng abogado kung paano niya i-depensa yung kliyente niya. Hindi ko naman sinasabi na bubo yung abogado niya, pero ewan ko lang kung bakit hindi in-explain niya ng abogado niya. Mahina yung katibayan natin Basta ka lang masampa kinimanda. Diba? Kaya ang problema dyan, yung consequence, subalos, biwiltadan, yan na baga, sasampaan na ng kaso, mga tugang si Roxanne, ning perjury, buda, libel. O trongko, sa korte, ang pinag-registroyan, ebidensya. Dahil man maniwala ang korte sa imo na ika mismo, you stand alone, yung witness mo, sadiri mo mismo, ika mismo, sadiri mo, ang testigos mo, mga tugang, maibi-ibi ka sa korte na ikalinupigan, hindi papasayan sa korte. Ang kailangan sa korte is evidence. Circumstantial evidence, kung ano-anong mga evidence, mga tugang, na dapat kumusog ang kaso mo. Bibiltadaan siya ni Bong Navarro. Bibiltadaan ni Bong Navarro. Bako mapipreso siya? Imbis maray na subuhay niya? Dahil kinakaaram na linupigan siya? Ang panabutan garo ka ni Roxanne. Masikaton siya, magkakaigo siya ng mga opportunities. Ang problema, lalo niyang pinababa sa diri niya. Now, may mga report na nagluwas mga tugang na
So, isinampang demanda ni Roxanne. Garo babawion niya, supit siya na kan siya pig-rape. Supit siya daa mga tugang kung saan siya rinape. Bako man da itong pitsyang ito. Palaan, napanglingaw da siya. Saka, duman pa siya na po tabi, pasa ka na dyan. Kaya grabe grabe mga tugang. Suruswerte pa man si Bong Navarro. So mga piga route sa iya na lalong napapasiram ang dipinsa. Habang igwaki akusar kay Bong Navarro, mga tugang, talagang tataw man ang mahal na Diyos, lalong nagkukusuglugod ang dipinsa ni Bong Navarro. Dahil po dyan, pag aligara na rinape niya si Dennis Corneo, yaon sa mga ebidensya. Makusugo ng ebidensya. Kang may nag-aligar na rinape ni Bong Navarro si Roxanne, nadalisin na duman sa mga statement man sa naninda. Iyon nakapagpaluyak ang kaso ninda, susala na statement, so oras, so pitsa. Kung dahil lang nasala duman sa oras buda sa pitsa, kaya pang lusutan. Pwedeng dumulot sa kaso. Pero sa iling ko mga tugang, garo na madulot iyan. Sa piskalya pa lang, dismiss na. Kahit na hindi naman ako ang iyong kaharap o Iyan ang magiging consequence dyan. Mapipreso mga tugang si Corneo, si Roxanne. Maski ini si Denise, may posibilidad man na mapreso ini. Lalo na ang grupo ni Cedric Lee, ito sa ng illegal detention, dahil pong piyansa yan. Dahil piyansa yan, so mga pagdetre, so mga dakuling kinaso. Ang iba dyan, dahil piyansa. Kaya mapipreso, igwang mapipreso dyan. Ang pigabangan dyan, so resolusyon kan piskalya. Kung ano maging resulta ang resolusyon mga tugang kan piskalya. Kung maisampa ang kasong laban kay Cedric at Dennis Corneo, maisampa sa korte. Pero may mga delaying tactics yan. Pag nagpalabas ng resolusyon ang piskal, maapila yan. Mag-aapila yan sa piskal, prosecutor office, ma-MR yan, motion for reconsideration. Kung may mga bagong adjustment na mga ebidensyang isasalang sinda para at least kontrahon sa desisyon kan piskalya o prosecutor office. Pero di pisilo na yan. Okay, mga tugang, digdi na kita sa lado lokal na pag-urerestorya. Ultimong aldaw sa aga, kan Kagsawa Peste. Diyan sa Daraga. Kagsawa Festival. Nasasanay na ako kan peste. Kagsawa Festival. Hay, sa wakas nakaraos din. Sa buot-buot ko lang Siguro imagine ko sa mga opisyal dyan, hay, salamat, nakaraos din. Tapos na ang controversial na issue. Sambulan kita binurugbog sa radyo, at least tapos na ngayon yan. Mga tugang, kung sa tawo, sa matakan tawo, sa batas kan Diyos, sa mata kan tawo, sa batas kan tawo, nakalusot kita. Sa batas kan Diyos, dahil ta pwedeng dulaganan. Gabos na bagay, may consequence. So mga inot pa, na giniribo kan ibang opisyal dyan, na mga irregularidad, talagang pipanindugan pa, na iyo pa ang garo mga uragon, nagburubaranta pa, duman sa mga nagbaratikos. Nakalusot man kamo sa mata kan tawo o sa batas kan tawo.
Tandaan nindo ni, taga nindo sa gapo. So ibang may mga katarantaduan na opisyal dyan sa daraga. Sa batas kan Diyos, di ka makalusot. May mga consequence yan. Sabi ka ng basa kong libro, in every sin, there is an consequence. There is a consequence. Ano man na klaseng kasala na ginibuta sa kinaban, igwa po yan ng katambal na konsekwensya. Daining pangpang na daining kampang. Ang manchanas, pag binuwang mo ang manchanas, kapandok nyo man giraray, so sa ibong o sa wala o sa tuong manchanas. Daining pangpang na daining kampang, gustong sabihin, pirmi igwa. Pag natalusot kita, sa mata kan tawo, ngaya salamat, tapos na. So, bati ko sa radyo, tapos na. Kasi wala naman nangyari doon sa mga pasiklab ng ibang opisyal dyan, na kunwari, wala silang alam. Grabe ang mga palinig ka, diba dyan, wala silang alam kan mga nangyari dyan. Nagaparilinig mga tugang sa ibang opisyalis. Okay. Nalusutan nyo ngayon. Tapos na. Karaos na kayo. Bukas. Tapos na. Sukag sawa. Festival. Abangan ta naman ang panibago. Ngunya na Agosto. Agosto, Septembre. Piyesta sa daraga. Yan na masunod naman eh. Ano kaya kung buwan-buwan, maglagay kayo ng mga okasyon. Mas maganda. Para mas lalong marami ang kumita dyan. Tayo naman sa napotabi, makakapal na yung muka ng iba dyan. Hindi na iiya pagdating sa dirilinsyahan. Ano daw kung mag-irisip na lang kamo kay bulan-bulan, igwa ka mo ning okasyon. Na maski na yung ordinansa, pwede ka mo na mag-implement dyan kung ano ang gusto nindo. Halimbawa ngaya, February, Marso, ano naman sa Marso? Isip naman ka mo sa Marso. Ngaya sarong bulan na selebrasyon kan Bureau of Fire Protection. Yan. Tagaruyo ba yan pag Marso sa Bureau of Fire? Sambulan naman. Huwag takikiralin nindo kay mga araw gayan. Tangani makabawi-bawi ka mo. May madrodilin siya lamang sa iba dyan. Pagkatapos kan bulan na Marso, Abril, masunod. Bugta ka naman nindo dyan, ta Semana Santa, bugta ka naman nindo dyan kan su mga pabasa. Magpabasa naman ka mo. Dyan sa sentro, taka ito baga, pag mga Semana Santa, igo dyan kay mga nagaturutirin grupo, so mga produkto ninda sa barangay, di darara dyan, tapos igo kay mga nagaro-responso, dyan sa daraga, ngaya may maagian ka dyan kay may mga gabot, may mga kapot kay mga rosaryo, buda, so mga nubina, mabayad ka lang kung piran mo yamong ibayad duman, responsuan ka. Ora puro nobes, tara kagurang ng Maria, napupuno ka ning grasya. Orang ng Diyos, sumasay mo, rog pakaray sa mga babae gabos, rog pinagpala. Responso. Ngani na, igwa na naman kamo dyan, at least bulan-bulan, igwa kamo ning mapagkakakita. Iyo naman sana. Hindi naman kamo nagkasurupog kan buhay nindo dyan eh. Iyo naman sana eh. Isang buwan, tinapos nyo talaga yung isang buwan na talagang kapalan ng mukha, na kahit na'y binabatikos, walang gumagawa ng paraan o aksyon sa mga isyo, mga irregularidad, mga tugang magpuon sa alkalde hanggang sa may pinakamababang katungkulan dyan sa munisipyo. Wala naman gumawa ng paraan para maresolveran yung problema. Yung mga isyo, wala naman gumawa ng paraan para matapos yung isyo na yan. Ang tinapos nila sa okasyon bago sa isyo. Iyo naman sana karapalan tayo ng mukha dyan, dapat buwan-buwan, may mga okasyon ka mo dyan. Abril, Mayo, masunod, Santa Cruzan, maglagay uli kayo dyan kasi Santa Cruzan. Hunyo, Piyesta ni San Juan, pahit naman ka mo. Tangaya, Piyesta ni San Juan.
Hulyo! O, sa July, ano naman sa July? Iresipa na nindo yan. Kung anong klaseng okasyon. Agosto, piyesta, Septembre. Tangani na mga tugang. Biyo-biyo na. Iyo man sa nang-isip ka ni bang opisyal dyan, magdilin siya. Ang kakapal na ng mukha ng iba dyan, ay di, biyo-biyo na nindo, iyo naman sana. Ha? Nganing maging norms, para maging garo kaugalian na nindo dyan, normal na, ha? Wala nang magbabati ko sa inyo kasi normal na nangyayari dyan eh. Wala na eh. Masasawa na yung taga-radyo magbabati ko sa inyo kasi buwan-buwan may mga okasyon kayong ganyan. Na walang ordinansa, mag-implement kayo ng kahit anong gusto nyo kasi kayo ang mga bida dyan. Di ba? Mayor, Jerry Ausan? Hindi ba, Mayor? Matapos na, so Kagsawa Festival? Bakit? May nangyari ba doon sa mga utos-utos mo, mga sulat-sulat mo? Palabas nyo lang yan. Pakitang tao nyo lang yan. Magpapalabas kayo ng sulat. Alisin yung mga ganyan, yung mga tiyanggi dyan. Kasi wala naman ordinansa. Naglagay kayo. Nagpangga pa kayo dyan na walang kunwari. Hindi mo alam yan na mga tiyanggi dyan. Bibigyan kayo ng ultimatum hanggang alas 12 ng gabi. Abay, asan yung alas 12 hanggang ngayon? Nandyan pa rin yung mga tiyanggi na yan. Diba, Mayor? Ipalabas nyo lang yan dyan eh. Estilo nyo lang yan. Drama nyo yan eh. Gagaling nyo dyan sa daraga. Pero hindi nyo naman kayang panindigan yung mga sinasabi nyo. Ninuloko nyo lang yung taong bayan. Sa mga palabas nyo yan para maniwala sa inyo na wala kayong alam ng mga nangyayari dyan sa daraga. Opisyal kayo. Unang-una, kayong pinakamataas dyan na opisyal ng gobyerno sa daraga. Imposible naman na wala kayong alam dyan na naglagay dyan ng mga tiyanggi. Imposible yan. Sasabihin nyo, didipinsa nyo, wala naman na niyang linagay na, wala naman na niyang pinasang ordinansa, yung mga kagawad natin, naglagay dyan ng kaya sinulatan ko niya na alisin dyan yung tiyanggi. Siya man maniwala kan kay Mayor? Mayor ka? Di mo aram na may nagbugtak kay tiyanggi? Kagawad, magkurusugan buot kan mga kagawad dyan, aling pagkapaintulot ang alkalde na magbugtak ng tiyanggi. Diba? Yan yung problema sa inyo. Yun naman sana, ayahin na kayo kasi natapos na yung isang buwan ng mga racket ng mga ibang opisyal dyan, kapala ng muka, kahit binabati ko sa radyo, tuloy-tuloy pa rin yung anak buhay, kahit illegal, abay, gawin nyo na lang buwan-buwan. Para sa ibang opisyal dyan na paragalgal, na may kilala kong mga paragalgal dyan, at least may pangsustento kayo sa pagsusugal nyo. Yung iba, parabulang. Yung iba, babaero. May mga kilala kong opisyal dyan. Kahit yung isang opisyal dyan na napabalitang may kabit na sarong maestra, kilala ko kung sino yan. May mga chismis dyan na opisyal sa opisyal, nagsasarambayan. Yung mga nagluluwas na mga chismis dyan sa iba, dyan sa munisipyo. So mga nagkakapirang opisyalis dyan. Yung iba naman, ang issue naman racket naman, pang-extortion. So dahil nakitang maray na matitino na nadadangog lamang dyan, puro na sa negatibo ang nadadangog. Dahil na lamang kita mapakaritang imahin kan daraga na samantalang ang daraga is the first class municipality sa Bilog na Albay. Pero anong issue yung mga nagaluwas? Ano yun yung mga pigagarapo sa indo dyan ang mga controversial na ini? Dahil nindo na papakaray ang imahin nindo. So, corruption, so immoralidad, iyon na mamatita. Si kagawad ngaya, kabit ngaya si ini ngaya, may relasyon ngaya kay arog kay ning. Si kagawad ngaya may kabit na maestra. Si kagawad ngaya nangungulikta ngaya ini
Na dahil maning ordinansa. Ano yun yung mga nababalitaan ta? Makasupog baga, mga opisyalis ka mo. Ha? Dapat ka boss na mga opisyal na sa gobyerno, dapat maging role model ka mo. Yun ang pinag-anuta sa mga opisyalista. Anong moralidad ang may tutukduta sa mga bagong henerasyon? Kung mismo sa mga opisyalista dahil na hiling mga tugang pagiging professionalism. Maging role model kita sa tao. Bako na kita ang nagpapadara mga tugang kan mga karatan. Na bako maray na nadadagugtang alos oral daw na babalitan ta ang mga irregularidad katarantadoan kan mga nagkakapirang opisyalista dyan. Hindi nyo na ba maayos yan dyan sa dalaga yung mga ganitong klaseng imahen? Para mabago naman ito. Diyos kong buhay tangin. Nuwarin kita magkakakuha ng mga maray na opisyalis. Pag-ibig mo'y maging aking daan. Masunod na po si SM Corobido. Turuan mo ako. Ako po ang sedong lingkod amigo sa radyo. Golden Boy. Salamat kayo sir pagantabay. Sa Lunes naman kita mag-iribana. Ako po si Golden Boy. Salamat po. Saro lang pirmi sa kumpigto tara mag-agi sa tanos na dalan. Ngani na duro diretso ang biyaya kan kagurangan. Yela Mars Tedes. Kayong batid aking karukaan. Tulungan mo sanang maunawaan ko. Ang lakas ko'y nagmumula lamang sa'yo. Huwag mo sanang tunghayan aking kahinaan. Bagkus nawa'y kalugdan aking pagmamahal na